Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, i-share ko po sa inyo kung ano-ano yung mga napagdaanan ko bago maging isang permanent public school teacher sa DepEd. So kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel. So disclaimer lang po, this video is based from my own experiences, and kung ikaw ay yung katulad ko na gustong makapasok sa DepEd kahit ilang years or ilang times ka nang nagpaparank, so don't lose hope, katulad mo ako, ganun din ako, ganyan din yung experience ko. So tapusin mo tong video na to para malay mo baka may makuha kang tips or ideas bago ka maging permanent sa DepEd. So as a proof, ipapakita ko po sa inyo yung aking service record. So hindi siya makita dito sa screen. Ayan, ito yan. Yan. Gawa ng green screen. 2017 po ako graduate, and nag-take ako ng LPT September 2017, and thanks God, I passed the licensure examination for teachers sa first take ko lang po. So don't worry if hindi po kayo nakapasa sa first take, only take naman po ang LET. So don't lose hope, try lang po ng try until you passed. Okay, so after ko pong ma-passed yung LET, so syempre nagpahinga po muna ako ng konti. And then nag-apply na din po ako sa private school. So yung private school na yon, yun po yung naging start ng journey ko as a real teacher. Kasi 'di ba sa education po meron po tayong intern. So napunta tayo sa mga school, dun tayo nag-practice teaching. So So, parang nakakahiya pa kasi parang medyo minamaliit tayo, guys. Charot. Ewan ko lang, baka experience ko lang yon, hindi ko alam sa inyo. So, it depends sa anumang naging experience nyo. So, please comment down below kung ano ba yung mga na-experience nyo noong practice teaching. Okay, so, yon. So, after makapasa sa LET, nag-private school, sa maliit na school. So, ilan lang yung students ko. So, less than 5 lang. So, ganun naman talaga kapag maliit na private school lang. So, meaning kapag maliit na private school, so maliit lang din yung salary. So, minsan may buwan pa nga na hindi nasasahudan. Pero, I'm very thankful doon sa aking private school kasi kahit na dumaan yung pandemic, tinanggap pa rin nila kami ng kaibigan ko. And then, kahit tapos na yung contract, so meaning, meron pa rin kami experience sa teaching. So, kahit din na nagsasub ako, pagkatapos ko mag-sub, kasi ang sub naman sa public school, mga 3 months lang yan gawa ng maternity. So, after ng sub ko, didiretso pa rin ako sa private. So, parang sub-teacher din ako sa private. So, ayun, naka-count. So, tuloy-tuloy yung count ng experience ko. So, may experience ako sa public, tapos may experience din ako sa private. So, nagtutuloy-tuloy yung experience ko sa teaching. So, after kong mag-private, I think 2018 ako nagpa-rank. Tapos, nag-wait lang ako. Kasi kapag naman po nagpa-rank kayo, hindi ibig sabihin na magre-resign na kayo dun sa current na job nyo. So, kailangan take a risk. Kasi, depende talaga yan sa division, sa DO. Kasi minsan, magpaparank ka, tapos, kapag natawag ka for example, natawag ka bilang sub, tapos ay meron kang regular work. So, depende sa'yo kung tatanggapin mo yung sub for 3 months. Aalis ka dun sa regular work mo eh. So, depende pa rin dun sa regular work mo, kung tatanggapin ka pa ulit after mo mag-sub. So, talagang take a risk. And then, after nun,
Nung sa private, tinawag nga po ako sa public school noong August, October. So, 2 months lang yon. Bakit 2 months? Kasi po, naras pa yung pinagsabang kong teacher. So, yung salary ko nun is, mababa pa yung salary nun, yung salary grade nun. So, after nun, nagparang ulit ako. Year 2020, tinawag ulit ako ng sub. February 2020 to May 2020. So, 3 months na yon. So, maternity na siya. CSC yung teacher. So, noong 2021, may picture ako. Isushow ko yun sa inyo. Yung naging points ko nun. So, noong panahon na yon, meron pang DO7, DO22. So, kapag DO7 ka, pag nakapasok ka sa DO7, parang 80% mapapatawag ka. So, depende kapag merong vacant. Sila lang yung makakapasok for permanent. So, kapag naubos yung DO7, sa DO22 na sila tatawag. Pero, depende pa rin yun kung yung katabi nyong district ay meron pa ring nakalinya for DO7. Diba? Ang hirap talaga nun. Kaya, mahirap kapag nakapasok ka ay sa DO22. Paano ba yon? So, kailangan mataas yung points mo. Para makapasok ka sa DO7. Kapag mababa yung score mo, sa DO22 ka. So, noong mga panahon na yon, lagi ako sa DO22. So, kaya laging sub lang din yung tawag sa akin. So, noong 2021, ulitin ko po, 2019, 2020, 2021, yan, nagparang ako. 2022, natawag na naman po ulit ako for sub noong September to December. So, 3 months ulit. So, maternity ulit. Tapos, noong 2023, natawag din ako January to March. So, 5 years na yan. So, 5 years na ako nagpaparank. And then, nung 2024, I think nung 2023, nag-iba na yung memo. So, wala ng DO7, wala ng DO22. Kung hindi po ako nagkakamali. So, basta maka-reach ka ng 65 points, pasok ka na sa RQA. So, sa Registry Qualified Applicants. Yun. So, yun. So, 2020 ulit. 2019, 2020, 2022, 2023, 2024. So, noong 2023 muna tayo, January to March, and then tinawag ulit ako ng October to December 2023. So, bali naging 2 yung sub ko dun sa isang taon na yon. And then, noong 2024, natawag din ako ng sub, January 2024 to April 2024. So, ayun na yung last na sub ko. Simula noong 2019, 2020, 2021, walang sub kasi COVID, 2022, 2023, at last na ranking ko na nitong 2024. So, 7 years akong nagpaparank. O, diba? So, kung kayo nalulus na yung hope, 3 years, 4 years pa lang kayo nagpaparank, So, ako yung buhay na patotoo na kahit ilang years ka pa mag-intay, so, wag lang kayong mapagod. Kasi nagsimula na kayo diba? So, nagsimula na kayo, so, kailangan tapusin nyo. So, ganun din ako. Gusto ko yung, pag nasimulan ko, gusto kong tapusin. Pero, syempre, may hangganan din. Pero, yung 7 years na yon, naghingi na ako ng sign talaga kay Lord. Sabi ko, last na po talaga ito. So, kapag hindi pa rin po ako natawag, magpa-fly over the country na lang. Kasi baka hindi para sa Pilipinas yung will sa akin ni Lord. Pero, yun, iba talaga yung will niya. November 2024. So, again, April 2024 natapos yung sub ko. So, November 2024, doon na. Tinawag na po ako pumirma na po ako ng contract or ng appointment para maging isang permanent DepEd teacher. Yes! Naman. Okay. So, ayun. So, sabi nga po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." And ito yung pinakagusto ko, yung good things come to those who wait.
So, wag tayong mawala ng pag-asa, kaya natin yan. So, if dream nyo talaga na makapunta sa DepEd or makapasok sa DepEd, do your best, always show, lagi ka magpakita. Kapag tinawag ka sa mag-sub, go! Makikilala ka ng mga teachers, makikilala ka ng ibang principal. So ako, wala talaga akong nakapitan. Si Lord lang talaga yung nakapitan ko noon. Wala akong kamag-anak na principal, wala akong kamag-anak na head, basta wala. Ang kamag-anak ko lang is teacher din siya, pero nasa Davao. Ako nasa Quezon Province, anong laban niya? Paano niya ako matutulungan? So wala talaga akong kahit yung mga sabi lumapit daw sa mga mayor, sa mga barangay officials, wala, government officials, wala akong pinuntahan. So nag-message din naman po ako sa ibang principal na nag-ask din ng help, pero reply lang din nila is pray lang and always lang na magparank. Basta parank ka lang ng parank. Yun nga ang ginawa ko. Nagparank lang ako, nagparank. So, ayun guys. So, yun lang muna yung masishare ko po sa inyo. So, sa next video, i-share ko rin po sa inyo yung mga iba pang na-experience ko sa DepEd. So, please comment down below kung nag-iintay ka pa din na mapain sa DepEd, and kung nagpaparang ka pa din or ilang years ka nang nag-iintay na makapasok sa DepEd. So, thank you for watching, and kung nakatulong itong video sa inyo, please subscribe to my channel, and thank you guys for watching. Goodbye!